Maganda yung aking crispy na cabbage roll. Pero dapat pala kinain na namin siya agad pagka-prito po kasi hindi siya naging crispy. Medyo lang, medyo. Tapos yun yung sauce natin. Gagawa tayo ng ating cabbage roll or napa-cabbage roll. Gamit natin salt, paprika, pepper crush, egg, ground pork, celery leaves at saka daon ng sibuyas. Singkamas, ayote, celery, minced garlic, chopped onions, and chopped carrots. Ayan. Tapos itong aking napa-cabbage, na-boil ko na yan kanina, tapos pinilamig ko. Imimix na natin. Ihulog na natin sa lahat dyan. Ating ganyan, ayan. Halo natin sa tinuli. Kasama rin natin yung panimpla. Itong salt, paprika at saka black pepper. Yan, mekos-mekos lang. Dagdagan pa natin ng isa pang ganyang karaming ground pork kasi parang puro gulay na lang lahat yun. Tapos nadagdagan ko siguro ng soy sauce konti tapos sesame oil. Dagdag tayo ng 1, 2 tablespoon na soy sauce. Tapos cornstarch. Mga dalawa lang din. Tapos egg na. Yan, mix natin. 1 egg. Dagdag pa tayo ng isang egg. Tapos konting sesame oil. Mga isang kutsara. Yan. Tapos mekos-mekos. Ready to roll na yan sa ating napa-cabbage. Yan. Gawa tayo ng ating texture. Yan. I-roll up lang natin. Tapos sa mga gilid, i-close. Yan. Roll natin. Yan, talaga ng kanan. Nakagawa ako ng 18 cabbage roll, 18 pieces. Tapos ito yung natira. Pwede ko siyang gawing ball or depende kung anong maisip ko pang gawin dyan sa iba pa. Diba? Ang dami ko nung nagawa. Ito na yung aking experiment sa napa-cabbage. Yan yung roll ko. Ito yung black flour with cornstarch, salt, pepper. Tapos breadcrumbs. Then, egg. Isa-fry natin yan. Bali ito. Kuha tayo nito. I-roll muna natin sa flour. Tapos egg. Bali yan sa egg mixture. Then, breadcrumbs. Roll natin. Konti. Tapos lagay natin dito sa dry surface. Yan. Initin natin from here. Flour tayo. Tapos egg. Yan. Egg to flour. And through breadcrumbs na pala. Yan. Roll natin. Tapos here. Yan. Ulit-ulit lang yung process. Ayan. Nalagyan ko na ng flour to. So, yung process na lang is sa egg. Then breadcrumbs. Okay. Lagyan natin dyan. Egg wash. Bali, ayan yung ibang nagawa ko. Ayan, dito na tayo sa second steps. Para hindi masyado aksayado sa breadcrumbs. Ganito ginawa ko. Ginawa ko yung mga nasa side. Tinatak ko. Ayan. Para konti lang yung breadcrumbs na ilalagay. Walang masasayang. Ayan. Ayan. Ready for frying na yan. Mas maganda siguro i-freeze muna natin siya saglit. Yung aking napa-cabbage roll na gagawin natin crispy napa-cabbage. Crispy napa-cabbage roll. Yan yan sila. Ito, mag-fry na tayo. Ito yung 4 na sample lang natin. Sampler. Yan. Mahinang apoy lang para hindi masunog yung breadcrumbs.
Dagdagan natin. Ayan, medyo crispy na. Basta ano lang, medyo heat lang para hindi masunog yung ating breadcrumbs. Saalubog siya dapat sa mantika. Ito yung ating crispy napa cabbage roll. Ayan na, dadamputin na natin. Ayan, nakita mo. Oh. Ayan, pwede na. Yung mga side, pati side generate ko rin na maayos. Ayan. Ito naman yung galing sa freezer, sa bilet. Pinris ko. Medium heat lang tayo, ha? Hindi pwedeng too high yung ating pagpiprito para hindi masunog ang breadcrumbs natin. Tayo ng ating sauce para sa ating crispy napa cabbage roll. Yan, may toyo na yan, celery, chop na celery, tapos danong sibuyas, suka. Lagyan na natin. Tapos, lagyan natin ng 2 kutsarang asukal. 1, 2, tapos 1 kutsarang cornstarch. Yan. Ito yung cornstarch natin. I-mix lang natin. Bali, napakulo na rin ako ng tubig. Ayan. Lagyan na natin itong pinaka-sauce natin. Mix lang hanggang sa lumakot. Sauce natin sa napa cabbage. Ayan na, nilapot ng aking crispy napa cabbage roll na sauce. Nilapot na siya. Ayan o. Kita naman. May sauce na tayo. Sarap, maasim-asim, matamis na. Ito na yung ating sauce para sa ating crispy napa cabbage roll. Yan, malapot-lapot. Matamis, maasim, may bawang, garlicky, may celery, may daon ng sibuyas. Ito na yung aking crispy napa cabbage roll. Pero dapat pala kinain na namin siya kaagad pagka-prito ko kasi hindi siya naging crispy. Medyo lang, medyo. Tapos ayun yung sauce natin.